So yan guys, pagsasabayin natin. Hindi ko alam if kung kakaya niya. Let's go. So yan guys, no, may panibagong vlog na naman tayo. So patungkol naman ito sa inverter. So meron akong idea if gawin na lang natin yung sasakyan as ano, lagyan natin ng ayan, mga outlets para free charge tayo. So before that, yung mga materials natin ay inverter. So ito po yung 500 watts. Ito po yung bagong bili ko, no. So nagkakahalagang ito mga 800 plus dito lang sa amin. So at dalawang outlets na dalawa yung kanyang outlet at plug at isa pang outlet. So ito po yung pinaka-importante guys, no, kasi ito po yung fuse. Kung sakasakaling magsho-short ito, so mag-trip. So ayan, 10 amperes ito guys. Ayan. Tsaka ito po yung mga wire na gagamitin natin para sa ating projects. Ayan, yan, malakas yung kanyang wire. Ayan. So simulan na natin. So gawin na natin guys. So mag-wire na lang tayo.
yun guys, maglalagay na tayo ng wire sa inverter. Ipasok muna natin. Dito tayo maglalagay ng inverter, no? So yun guys, dito ko lang nilagay yung inverter ko kasi kung dito mahirap siya gawin. So dito lang sa ilalim, safe pa. Ayan, ito po yung AC papunta dito sa driver at saka ito po yung input ng inverter. Punta dito, lagyan natin ng ano dyan, ng outlet. So yung mga outlets ay dito sa harap. Ito isa. Yan, isa pong outlet na 4. Yan. At saka may dito rin guys. Ayan, tigda dalawa ito. Ayan. At ito pa sa likod. Yan, kumbaga dalawa yung sa likod at saka isa yung sa harap. So yun, maglo-load test na tayo. So yun guys, maglo-load test tayo sa inverter. Ayan guys. So yung load test natin ay ano guys, no? Yan, charger, power lead nito guys, no? At bago mag-load test tayo guys, i-power on natin yung mismong engine niya guys, no? Yan, ito po yung high ace, so i-try na natin. Yan, i-power on natin, i-start. Yan, nagsa-start siya guys, so pwede na ito mag-test. Ayan, lalagay muna tayo ng tester dito at saka para malaman yung output guys. So bali guys, ipa-on muna natin yung inverter, no? Ayan, ito yung inverter guys, no? So i-switch on lang natin. Ayan, hindi naman makita guys. Ayan, no? Umiilaw siya. Ayan. So i-try na natin guys. So ayan guys, kung na-pa-on na natin yung inverter natin, so i-set muna natin yung tester natin sa ayan, 750 volt. Kasi kung 200 lampas na yan, so balik tayo ng 750. So ayan, isaksak po natin dito. Yan yung kanyang ano, no? Dito natin ilagay. Yan. Yan. So ito na po yung output niya guys. Ang lakas, 250 to 60. So kapag may load na yan ay kusang bababa yan guys, no? So okay. So yun guys, yung unang load natin ya ito, car polisher. So ayan. Wait. Tingnan natin. Sa 500 watts yung kanyang power at saka yung inverter natin 500 watts rin. So i-try na natin, i-plug natin. Ayan.
i-try na natin. Bigat mo guys. Kaya naman. I-try natin yung maximum ng polisher if kung kaya. Kaya guys. So if kung kailangan natin yung electric fan, so gagamit tayo ng extension papunta dito guys, no? Yan. So i-plug in na natin. Ayan. Stable ang voltage niya guys, no? To 30 to 40. Yung rating niya pala ito ay ano, nasa 60 watts guys. Yan. So i-try natin number 1, no? So medyo maingay lang yung inverter natin kasi modified lang para sa van guys. So next na testing natin ay ito. I think ano ito, nasa 100 watts na power lead. Ito po yung mostly ginagamit sa mga events, no? Backdrops, ayan. Ayan, i-plug na natin. Good. Ilaw guys. Hindi ko alam kung kaya ito pagsasabayin. So ipa-on na natin. Ayan. Number 3 na ito. Kaya naman guys, no? Ayan. Yung voltage ay nasa 229 to 28 kapag umaandar yung engine. Ayan guys, pagsasabayin natin. Hindi ko alam if kung kakaya niya. Let's go. Lakas guys, lakas. Recommended ko tong inverter na to. That's all guys, to. Sana na-enjoy kayo and like and subscribe.